Isang magandang diplomat na may posisyon sa United Nations at hinahangaan ng marami sa kanyang mabilis na pag-usbong sa karera. Ngunit isang araw ay bigla siyang nagbitiw sa tungkulin upang piliing bumalik sa piling ng kanyang asawa bilang ambasador ng ASEAN sa Amerika na si Moon Ju. Kilala sa buong mundo at isang diplomat na tinitingala, ang kanyang asawang si Jung Ki ay isang miyembro ng Pambansang Asamblea at nagpaplanong tumakbo bilang pangulo sa susunod na termino. Upang suportahan ang karera ng asawa, matatag na nagbitiw si Moon Ju para bumalik sa bansa. Bilang pasasalamat, niregaluhan ni Jung Ki si Moon Ju ng isang napakahalagang kwintas na may krus. Nang araw na iyon, pumunta sina Jung Ki at ang kanyang asawa sa simbahan para sa isang misa, ngunit sa labas ng simbahan ay may malaking grupo ng mga rallyista na nagtitipon. Tinututulan nila ang patakaran ng mapayapang pag-iisa ng Timog at hilaga na isinusulong ni Jung Ki sa paniniwalang ang tinatawag na mapayapang pag-iisa ay wawasak sa pundasyon ng South Korea. Sumunod si Moon Ju sa asawa ng mahinahon at may dignidad papasok sa simbahan. Sa itaas na bahagi ng simbahan, isang lalaki ang nag-aabang habang ang lente ng kamera ay tahimik na nakatutok kay Moon Ju. Lumingon siya na tila naramdaman ang presensya nito. Sa pamumuno ng pari, nagsimula ang misa. Habang nagaganap ang seremonya, isang lalaking nakaunipormeng militar ang tahimik na lumapit, biglang bumunot ng baril sa harap ng lahat at binaril si Jung Ki. Nang umalingaw-ngaw ang putok, hindi inintindi ni Moon Ju ang panganib at agad humarang para protektahan ang asawa. Ang mga mata ng lalaki ay puno ng pagnanais na pumatay. Determinadong paslangin si Jung Ki. Sa gitna ng panganib, ang lalaking nag-aabang sa itaas ay biglang bumaba at mabilis na tinalo ang bumaril at matagumpay itong nakontrol. Gayunpaman, handa na ang umatake. Lumunok siya ng lason para magpakamatay. Isinugod si Jung Ki sa ospital, ngunit dahil sa sobrang pagkawala ng dugo ay hindi na siya nailigtas. Labis ang pighati ni Moon Ju dahil ang pagmamahala nilang mag-asawa ay tunay na tapat. Ang nangyari ay hindi niya ginustong makita. Ang kamatayan ni Jung Ki ay hindi lamang nagdagdag ng gulo sa loob ng partido, kundi nagtulak din kay Moon Ju bilang biyuda sa gitna ng sigalot ng pamilya. Ang pamilya ni Jung Ki ang nagmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya ng transportasyon at logistics sa Korea noon pa man. Ipinamana ng lola ang lahat ng ari-arian kay Jung Ki bilang panganay na apo. Ngayon, dahil walang anak sina Moon Ju at Jung Ki, ayon sa batas ay siya ang magmamana ng lahat ng ari-arian ng asawa. Nang makitang ang yaman na binuo ng pamilya sa loob ng maraming taon, ay mapupunta sa kamay ng isang babaeng hindi kadugo, hindi ito matanggap ng lola at biyena ni Jung Ki. Binasa ng abogado ang testamento ni Jung Ki kung saan iniwan niya ang lahat ng cash at real estate na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon sa kanyang asawa. Hininga ng paliwanag ng biyena si Moon Ju, habang ang lola naman ay nainsulto at nagsabing wala itong pinagmulan at hindi kailanman naging karapat-dapat sa kanilang pamilya. Bilang isang babaeng bihasa sa mundo ng diplomasya, hindi mahina si Moon Ju para magpaapi. Tinitigan niya ng matalim ang lola at biyenan at idineklara na kahit hindi siya galing sa mayamang pamilya, siya ay pinalaki ng maayos ng kanyang ina. Itinuro sa kanya ng ina na huwag kailanman ikahiya ang kanyang pinagmulan. Hindi nagpatalo ang lola at biyenan at nagpa siyang magsampa ng kaso para bawiin ang ari-arian. Maliban sa dalawang matanda, may sarili ring plano ang nakababatang kapatid ni Jung Ki. Siya ay isang prosecutor at matapos mamatay ang kuya, balak niyang ituloy ang misyon nito na tumakbo bilang pangulo. Kaya naman palihim niyang kinausap si Moon Ju at pinayuhang ibigay sa kanya ang minanang yaman bilang pondo sa kampanya. Matatag na tumanggi si Moon Ju at sinabihan ang kapatid at mga biyena na gawin ang anumang gusto nilang gawin. Sa investigasyon ng pagpaslang kay Jung Ki, natukoy ng pulisya na ang bumaril ay si Sergeant Kim mula sa Special Operations Command. Sa bahay nito, nakakita sila ng maraming larawan at dokumento tungkol kay Jung Ki at pinaghihinalaan siyang isang ekstremistang anti-unification. Tungkol naman sa lalaki, na kumontrol sa salarin at nagligtas kay Moon Ju, siya ay si Suho, walang malinaw na nasyonalidad at misteryosong nawala matapos ang insidente. Noong gabing iyon, nakatanggap si Suho ng tawag na nagsasabing may kliyenteng nag-utos sa kanya na maging bodyguard ni Moon Ju dahil ayon sa impormasyon ay nanganganib ang buhay nito. Mula noon, palihim na binantayan ni Suho si Moon Ju. Napansin niya na kahit malungkot ang babae sa pagkawala ng asawa, pinipilit nitong itago ang emosyon at magpatuloy sa trabaho. Tila walang anumang pagsubok ang makakapagpabagsak sa kanya. Noong mersenaryo pa siya sa Middle East, napansin na ni Suho si Moon Ju bilang isang mahusay na ambasador ng ASEAN. Kaiba sa ibang diplomat, ang mga pahayag ni Moon Ju tungkol sa Korean Peninsula ay laging tapat at puno ng sigasig na nagdulot ng paghanga ni Suho. Sa tulong ng pari sa simbahan, nahanap ni Moon Ju si Suho. Ibinalik ni Suho ang kwintas na nahulog sa simbahan na maingat niyang inayos kagabi. Habang nag-uusap, napansin ni Suho na may sumusunod kay Moon Ju kaya mabilis niyang tinalo. Ang sumusunod at dinala ang babae sa isang bundok. Sa ilalim ng dilim ng kagubatan, tinanong ni Moon Ju kung narinig ba ni Suho ang huling salita ni Sergeant Kim bago ito mamatay. Malinaw na narinig ni Suho ang sinabi nito na patay ko ang isang espiya. Ito ay labis na nagpagulo kay Moon Ju. Kung hindi baliw si Sergeant Kim, nangangahulugan itong ang kanyang asawa ay pinaghihinala ang espiya. Ipinakita ni Suho kay Moon Ju ang video na kinunan niya noong araw na iyon kung saan bago ang pag-atake. May itinago si Sergeant Kim sa loob ng simbahan. Nakuha ni Suho ang bagay na iyon, isang Biblia na mailamang calling card na may nakasulat na mga numero. Sinubukan niyang tawagan ang numero, ngunit hindi ito nag-exist. Matapos niyang umalis,
Isang grupo ng mga tao ang sumalakay sa pampublikong telepono para hanapin ang tumawag. Dahil dito, kinuha ni Suho at Moonju na ang may-ari ng numerong ito ay tiyak na isang taong may mataas na kapangyarihan. Ipinakita rin ni Suho kay Moonju ang kikis. Sa labas ng simbahan noong araw na iyon, ipinakita sa video na bago ang pagpaslang, nakipagkita si Sergeant Kim sa isang misteryosong tao sa loob ng kotse at ang taong iyon ay walang iba kundi ang bayaw ni Moonju. Matapos makuha ang ebidensya mula kay Suho, pinuntahan ni Moonju ang mga bodyguard ng asawa. Napansin niya na dumami ang bilang ng mga bodyguard kamakailan, tila may kinatatakutan ang kanyang asawa. Ibinunyag ng pinuno ng mga bodyguard na isang buwan ang nakalipas, nakatanggap si Junki ng isang misteryosong tawag, lalo na noong araw bago umuwi ang asawa. Mukhang balisa siya at humingi ng dagdag na seguridad at sinabing may skerel na nagmamanman sa kanya. Naalala ni Moonju na minsang nagdrawing ang asawa ng skerel at sinabing noong bata pa ay nakagat ng skerel ang kapatid nito kaya binansagan itong skerel. Ngayon mukhang ang nagmamanman sa asawa ay ang sarili nitong kapatid. Tumawag ang assistant ni Moonju at ibinalitang nagmamadaling lumipat ng bahay ang pamilya ni Sergeant Kim. Tila may tumutulong sa kanila. Lalo pang naniwala si Moonju na may utak sa likod ng pagpaslang sa asawa. Sinundan ng assistant ang pamilya ni Sergeant Kim at nalamang papunta sila sa airport para tumakas sa ibang bansa. Ngunit dahil sa sobrang pagmamasid, nahuli ang assistant. Sa oras na iyon, tumawag ang kanyang bayaw para sabihing nasa kanya ang assistant at ginamit ito para piliting makipagkita ang hipag. Sa kanilang pagkikita, tinanong agad ni Moonju kung bakit minanmanan si Junki. Hindi umiwas ang bayaw at sinabing espiya si Junki at ang kanyang pagmamanman ay para lamang tulungan ang kuya na itago ito. Naniniwala siyang kung malalaman ng publiko at mundo na ang isang kandidato sa pagkapangulo ay espiya, magdudulot ito ng krisis. Binanggit din ng bayaw si Suho at ibinunyag kay Moonju na ito ay isang top-tier mercenary ng Amerika na nagtatrabaho para sa isang military contractor. Ipinahiwatig niya na ang paglitaw ni Suho sa simbahan ay utos ng Amerika para bantayan si Junki. Para sa Amerika, ang pag-espiya ni Junki ay sisira sa alyansang Korea-Amerika. Hindi naniwala si Moonju sa bayaw dahil alam niya ang kabutihan ng asawa at ang ambisyon ng kapatid nito na palitan ang kuya. Pinaghinalaan niyang ang kwento ng pagiging espiya ay gawa-gawa lamang nito. Ayaw nang makipagtalo ng bayaw at ginamit ang assistant para pagbantaan. Si Moonju na umalis ng Korea sa loob ng 24 oras. Para sa kanya, ang matalinong hipag ay balakid sa kanyang pagtakbo. Matapos makumpirmang ligtas ang assistant, gumamit si Moonju ng taktika para pansamantalang pumayag, ngunit lihim. Siyang pumunta sa simbahan para makita ang pari. Laking gulat niya nang makitang patay na ang pari sa kwarto nito. Doon ay muling nakatagpo ni Moonju si Suho. Agad siyang pinrotektahan ni Suho dahil hindi pa nakakaalis ang mamamatay tao. Naglaban si Suho at ang salarin sa isang madugong bakbakan. Nang tanungin, ang sabi lang ng salarin ay balyena sa malalim na dagat bago tumakas sa gitna ng gulo. Binuksan ni Suho ang isang sikretong kwarto at dinala si Moonju sa tunel sa ilalim ng simbahan. Doon ay tinanong siya ni Moonju tungkol sa kanyang pagkatao. Sinabi lamang ni Suho na tapos na ang kontrata niya sa military contractor. Bukod dito, ibinigay niya kay Moonju ang Bibliang bigay ng pari na may calling card din na may mga numero. Mukhang may kinalaman ang pari sa utak sa likod ng pagpatay. Napansin ni Suho na nilason ang pari. Bago mamatay, sinabi ng pari na ipaparating niya ang mensahe ni Junki sa misa bukas. Naalala rin ni Moonju noong araw na iyon. Sinabi ng asawa na may ihahayag siya matapos ang misa. Mukhang ang balak ihayag ni Junki at ng pari ay iisang bagay lamang. Sa loob ng tunel, mula sa bote ng alak na iniwan ng pari, kumuha si Suho ng isang lihim na sulat at satellite photo. Ang tatanggap ay si Junki at ang nagpadala ay si Anderson, ang Assistant Secretary of State ng 8th. Matapos basahin ang sulat, naintindihan ni Moonju at Suho ang lahat. Ang satellite photo ay kuha ng isang nuclear submarine ng North Korea. Sa harap ng banta ng nuklear, agad nagplano ang Amerika ng isang precision strike para wasakin ang lahat ng armas nuklear ng North Korea. Labis na nabahala si Anderson dahil kung lala ang tensyon, ang buong Korean Peninsula at East Asia ay madadamay sa isang walang katapusang gera. Bilang isang Korean-American, determinadong pigilan ni Anderson ang krisis, kaya sumulat siya sa dating kaklase na si Junki para humingi ng tulong. Sigurado sina Moonju at Suho na ang balak. Ihayag ni Junki at ng pari sa misa ay ang katotohanan sa siklab na ang gera sa peninsula. Kinabukasan, bago maghiwalay, binigyan ni Suho si Moonju ng isang medalyon na krus na ibinigay sa kanya ng pari, sa pag-asang mapoprotektahan siya nito. Upang matupad ang huling hiling ng asawa, nagpa siyang humingi ng tulong si Moonju sa Pangulo. Gayunpaman, matapos basahin ang sulat ni Anderson, sinunog ito ng Pangulo sa harap niya. Sa katunayan, matapos mapatay si Junki, alam na ng Pangulo ang tungkol sa papalapit na armas nuklear ng North Korea. Para mapigilan ang gera, balak niyang gamitin ang politika para itago ang katotohanan tungkol sa pagpaslang at patatagin ang alyansa sa Amerika. Pinaalalahanan niya si Moonju na gera ang paparating at hindi diplomasya, at pinayuhan siyang huwag nang makialam. Hindi matanggap ni Moonju ang desisyon ng Pangulo na itago ang katotohanan gamit ang panlilinlang. Sa sandaling iyon, may ibang opsyon na nabuo sa kanyang puso. Nang araw ding iyon, tinanong ni Moonju ang biyenan na kung hindi naman pala nito tanggap ang kanyang pinagmulan, bakit pumayag itong ipakasal siya kay Junki noon? Tahasang inamin ng biyenan na dahil may pambihirang katangian si Moonju na nagtutulak sa ibang tao na magpusta sa kanya. Sa pag-unawa sa iniisip ng biyenan, nagbigay si Moonju ng isang mahalagang alok.
Gusto niyang ituloy ang hindi natapos na landas ng asawa, ang tumakbo bilang pangulo. Kung todo ang suporta ng biyenan, oras na maging opisyal siyang kandidato, ililipat niya ang lahat ng minanang ari-arian dito. Walang pag-aalinlangang pumayag ang biyenan. Sa kanyang mata, ang bunso na prosecutor ay walang mararating na malaki. Ang naudlot na pangarap ng panganay ay dapat may magpatuloy. Matapos ang kasunduan, nakiusap si Moonju na tawagan ng biyenan ang bunso para pauwiin ang assistant. Nang ligtas, habang dapat itong umatras sa eleksyon at umalis ng bansa sa loob ng 24 oras. Para mapigilan ang gyera, hindi nag-atubili si Moonju na pasukin ang laban. Si Suho naman, na balak sanang pumunta sa North Korea, ay hindi pa rin mapanatag ang loob para kay Moonju. Sa gitna ng malaking depresyon na ito ay nagpasya siyang makipaglaban kasama nito hanggang sa huli upang matagumpay na maging kandidato sa pagkapangulo ay nagsimulang magplano ng masusi si Moonju. Una ay pinuntahan niya ang isang historiador na guro. Rin nilang mag-asawa. Umaasang lalahok ang guro sa kampanya para tulungan siyang suriin ang sitwasyon sa Korea at suportahan ang paggawa ng desisyon. Ipinaalala ng guro kay Moonju na hindi na maiiwasan ang digmaan sa peninsula kung ipipilit niya ang pagtakbo. Tiyak na makakasama siya sa agos ng kasaysayan, ngunit determinadong sinabi ni Moonju na basta't handa ang guro na tumulong ay ibibigay niya ang lahat upang baguhin ang gulong ng kasaysayan. Sa paningin ni Moonju, mahalaga rin ang papel ng media. Nakuna ng media sa Amerika ang sandali ng pagharang niya para protektahan ang asawa sa araw ng tangkang pagpatay. Ang nakaantig na larawang ito ang pinakamahusay na kagamitan sa propaganda para sa kanya. Pagkatapos ay pinuntahan ni Moonju ang bayaw. Dala ang ebidensyang video tungkol sa pakikipag-apid nito at masamang pagtrato sa asawa. Dahil wala nang magagawa, na pilitan itong makipagkasundo at pumayag na umalis ng South Korea. Ang biyenan ay nagsisikap din na tulungan ang MENA. Hinarap nito ang pinuno ng partido ng mag-asawa at ginamit ang lihim na anak nito para manakot. Hinihiling na nominado si Moonju bilang kandidato na pilitang pumayag ang pinuno ng partido at humarap sa media para suportahan ang pagtakbo ni Moonju sa pagtutulungan ng biyenan at MENA. Biglang tumaas ang suporta ng publiko na naglagay kay Moonju sa unang pwesto sa loob ng partido. Sa linggo, opisyal na ipahahayag ni Moonju ang kanyang pagtakbo sa harap ng publiko sa Gwanghwamun. Bihasa ang biyenan sa sikolohiya ng masa. Alam niyang sa mata ng publiko ang imahe ni Moonju na ginamit ang katawan para protektahan ang asawa sa harap ng baril ay ituturing na isang santa. Upang mapanatili ang imaheng ito ng MENA, nag-imbita siya ng eksperto para isulat ang talumpati nito para protektahan si Moonju. Muling pumirma si Suho ng kontrata sa isang AKIF military contractor para makakuha ng sandata. Habang binubuo ang sandata ay nanonood siya ng video ng talumpati ni Moonju. Noong ito ay embahador pa ng ACIS para sa kanya si Moonju. Sa video na iyon ay napakaliwanag ng malaman ang determinasyon ni Moonju na tumakbo. Tumawag ang pangulo na puno ng hinanakit at sinabing ang hakbang na ito ay naglalagay sa kanya sa gipit na kalagayan. Walang balak na umatras si Moonju. Naniniwala siyang ang plano ng pangulo na gamitin ang Amerika at politika para lutasin ang krisis ay hindi magkakatotoo. Balak niyang ilantad ang katotohanan dahil naniniwala siyang ang diplomasya kung hindi nakabatay sa katotohanan ay tiyak na mabibigo. Sa araw ng paghahayag ng pagtakbo ay kampante at kalmado si Moonju na may matatag na mukha. Kasama ang kanyang Team 5 ay naglakbay siya mula sa Gwangju Memorial Park hanggang sa Daejeon National Cemetery para sa isang malaking kampanya na ipinalabas ng Lev sa buong bansa. Ang huling hantungan ng kampanya ay ang Gwanghwamun sa Seoul. Ngunit sa sandaling ito ay nakatanggap si Suho ng balita na may eksperto sa pautok na dumating sa Korea. Matapos kumpirmahin ang impormasyon, agad niyang pinuntahan ang bodyguard ni Moonju. Babala na hindi siya dapat sumakay sa tren patungong Seoul. Sa kasamaang palad ay huli na ang babala dahil nakasakay na si Moonju sa tren. Sa telepono ay mariing pinaalalahanan ni Suho na huwag siyang tatayo dahil may bomba sa ilalim ng kanyang upuan. Sa gitna ng panganib na pilitan si Moonju na itigil ang live broadcast upang iligtas siya, ay nanganib ang buhay ni Suho sa paghabol gamit ang kotse hanggang sa naabutan siya sa susunod na istasyon. Sa loob ng tren, hiniwa ni Suho ang upuan ni Moonju at mayroon niyang time bomb sa ilalim nito. Hindi pa nakakarating ang bomb squad. Samantalang 6 na minuto na lang bago sumabog, habang tinuturuan ni Suho si Moonju sa paghinga, ay mabilis niyang inaalis ang bomba. Matapos putulin ang isang wire, ay tumingin si Suho sa kanya nang may init sa mata. Dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Moonju at lumapit para makipagpalit ng pwesto. Inilagay ang sarili sa ibabaw ng bomba para maging ligtas ito. Nang makababa ng ligtas si Moonju sa tren kasabay halos ng pagsabog, ay nagpigil ng hininga si Suho at tumalon mula sa upuan. Nang makita ang upuang halos nawasak, ay nag-alala ng husto si Moonju. Matapos ang ilang sandali nang makitang sugatan lang si Suho at hindi nanganganib ang buhay, ay doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Matapos ang pagsabog, pinayuhan ng assistant si Moonju na ipagpaliban ang schedule. Ngunit hindi siya nagpahinga at nanindigang pumunta sa Seoul para magpahayag. Ayon sa plano, sa Seoul ay tumuntong si Moonju sa entablado ng politika sa gitna ng palakpakan ng publiko. Ngunit ang ikinagulat ng biyenan at ng lahat ay hindi niya binasa ang inihandang talumpati. Sa halip ay nagsalita siya mula sa puso gamit ang tunay na karanasan at damdamin upang kausapin ang mga tao kung paano niya sila gagabayan para malampasan ang pagkakahati, makamit ang pagkakaisa at magdala ng pag-asa. Ang tapat at masiglang
talumpati ay nakatanggap ng walang humpay na palakpakan kahit ang pinuno ng partido na nag-aalinlangan noon ay tumayo para pumalakpak sa sandaling ito sa entablado. Si Moon-ju ay hindi parang isang politiko kundi nagniningning na parang isang superstar mula sa malayo ay pinagmamasdan siya ni Suho na hindi maikubli ang paghanga matapos ang paghahayag ay pumunta si Moon-ju sa presinto para makipagtulungan sa investigasyon ng pagsabog bago umalis ay tumitig muna siya kay Suho. Nang lumingon ito ay bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang kwintas na regalo ng asawa ng gabing iyon ay hindi makatulog si Moon-ju pumunta siya sa simbahan sa sandaling ito sa kanyang dibdib maliban sa krus ng asawa ay naroon din ang pendant ng imahe ni Suho dumating din si Suho sa simbahan. Tinanong siya ni Moon-ju kung bakit paulit-ulit itong lumilitaw tuwing siya ay nasa panganib ipinaliwanag nito na mula nang mapatay ang asawa niya ay nahulaan na niyang siya ang susunod na target ang bombang iyon ay mensahe mula sa utak ng krimen para sa kanya. Sino mang gustong pumigil sa digmaan sa peninsula ay hindi magkakaroon ng magandang katapusan. Upang mas maprotektahan si Moon-ju ay nagboluntaryo si Suho na maging bodyguard niya tulad ni Moon-ju, gusto rin niyang pigilan ang digmaang maaaring sumira sa lahat. Kasabay ng matatag na paniniwalang kaya itong gawin ni Moon-ju sa harap ng katapatan at sigasig ni Suho ay isinantabi ni Moon-ju ang pag-aalinlangan sa puso at nakipagkamay rito bilang bodyguard samantala sa dagat ay hindi pa humuhupa ang alon paparating na ang bagyo. Ang mga sandatang nuklear mula sa North Korea ay malapit na ang isang madugong digmaan ay hindi na maiiwasan pumayag si Moon-ju na maging aide si Suho ngunit may pagdududa pa rin sa kanyang puso. Naglabas ng ulat ang Chief of Security mula sa CIA na nagpapakita na si Suho bilang isang international contract killer ay nakapatay na ng maraming tao sa Middle East at iba pang lugar. Hinala pa ng Chief of Security na si Suho ay espiya mula sa North Korea na lumalapit kay Moon-ju para sa ibang layunin. Sa kabilang banda isang insider sa Amerika ang nag-email kay Moon-ju na nagsabing na iligtas na ni Suho ang anak ng isang oil tycoon sa isang pag-atake, kaya isa itong pambihirang pagpipilian para sa seguridad. Matapos mag-isip, hindi muna nagmadali si Moon-ju sa paghatol kundi binalak na gamitin ang pagkakataon ng paghire sa kanya para alamin ang tunay na pagkakakilanlan at layunin ni Suho nang malaman na itutuloy ni Moon-ju ang paghire. Kay Suho ay nagbabala ang biyenan ayon sa kanya. Si Suho ay uri ng lalaki na kayang magpatibok ng puso ng babae, lalo na't itinaya nito ang buhay para kay Moon-ju. Kung isang araw ay mahalin niya ito ay maglalaho ang kanyang ambisyon sa pagkapangulo. Nagmatigas si Moon-ju, naniniwala siyang ang dalawang beses na pagliligtas ni Suho ay tiyak na may kinalaman sa pagpaslang sa asawa niyang si Junhee. Upang matuklasan ang lihim sa likod ng asasinasyon ay handa siyang makipagsapalaran. Simula nang maging personal aide ni Moon-ju ang proteksyon ni Suho sa kanya ay masasabing napakasusi. Una ay pumili siya para kay Moon-ju ng isang bahay na may napakataas na safety factor. Sunod ay sa bawat pagpasok sa bahay ay kailangang siya ang magbukas ng pinto. Pagkapasok ay sinusuri muna niya ang bawat sulok at hindi pinapayagan si Moon-ju na magbukas ng bintana para iwas sa sniper maging. Nagpumilit si Suho na manatili sa katabing silid ni Moon-ju na may isang pinto lang na pagitan para sa kaligtasan ni Moon-ju ay kinalkula ni Suho ang bawat detalye. Hindi nagtagal ay dumating ang biyenan sa bahay at nakitang nagluluto si Suho para kay Moon-ju. Narinig na maging ang mga sangkap ay siya mismo ang maingat na pumili. Naghinala ang biyenan na hindi normal ang relasyon ng dalawa. Bagamat suportado ang pagtakbo ng MENA ay hindi siya nagtitiwala rito. Pinaalalahanan niya ang Chief of Security na bantayan ang lalaking ito. Nagluto si Suho ng manok para kay Moon-ju, ngunit hindi ito kumain ng kahit isang kagat. Ipinaliwanag ng assistant ang hilig sa pagkain ni Moon-ju, ngunit nagtampo si Suho na parang bata sa pagsasabing ang pag-aaksaya ng pagkain ay masamang gawi. Kinalaunan ay lumahok si Moon-ju sa ikalawang kampanya bilang security aide ay nanatiling alerto si Suho sa sitwasyon sa paligid at agad na napansin ang isang lalaki sa pasilyo ng ikalawang palapag. Ang kanyang kutob ay nagsasabing kahina-hinala ang kilos ng lalaking ito. Gayunpaman, mabilis na nawala ang lalaki sa karamihan. Matapos ang kaganapan, nakita ni Suho ang lalaki kanina sa gilid ng kalsada at napansin ang isang construction vehicle na papalapit sa likuran. Nang makita ang panganib, agad na nag-utos si Suho na iliko ang sasakyan, ngunit mabilis na sumugod ang construction vehicle. Nang makitang malapit na ang trahedya, ay pilit na iniliko ni Suho ang manibela kasabay ng pagsabog ng sasakyan. Sa likuran, nakita ni Moon-ju ang isang lalaking may baril na lumalapit. Sa isang iglap ay hinarangan ni Suho si Moon-ju at dinala sa isang ligtas na lugar sa ilalim ng lupa. Habang dumadaan ang maingay na subway ay muling pinrotektahan ni Suho si Moon-ju kasabay ng pagpapaliwanag sa natuklasan ang kahina-hinalang lalaki. Kanina ay may kakaibang tattoo sa leeg, simbolo ng pinakamarahas na sundalo sa mundo. Takot pa rin si Moon-ju habang malumanay namang nagbilin si Suho na kailangang magtiis dahil marami pang hirap sa harap. Naghilamos si Moon-ju sa lagusan. Dahan-dahang pinunasan ni Suho ang sugat sa noo nito sa huli. Habang walang tao sa paligid ay ligtas niyang inilabas si Moon-ju sa istasyon. Pagka-uwi ay nanindigan si Suho na mula ngayon ay siya na ang bahala sa pagbiyahe ni Moon-ju. Wala siyang pinagkakatiwalaan kahit ang Chief of Security. Hindi rin nagtitiwala ang Chief kay Suho. Ayon sa ulat ng National Intelligence Service, ang pagsabog ay may kinalaman sa military contractor kung saan nakapirma si Suho. Hinala ng Chief
Ang pagsabog na ito ay hindi maaaring walang kinalaman kay Suho. Binilina ni Moonju ang chief na bantayan ang bawat kilos ni Suho, ngunit huwag ipakita ang pagdududa rito. Mag-isa si Suho na nag-aalalang kumontak sa amo ng kumpanya ng 8th military contractor na pinirmahan niya. Hinihiling na malaman kung sino ang kliyenteng nagbayad para protektahan si Moonju sa pagkakataong ito. Gayunpaman tumanggi ang amo na magsalita. Ayon sa kontrata, wala silang karapatang magtanong sa impormasyon ng nag-hire. Galit na galit si Suho noon. Para matupad ang kontrata ay paulit-ulit siyang nagbigay ng impormasyon tungkol kay Moonju sa amo. Ngunit ngayon ay ayaw na ni Suho na magtrabaho para sa kliyente upang protektahan si Moonju. Hindi siya nag-atubiling sirain ang tracking device na ginagamit ng amo para bantayan ang kanyang kilos. Ng gabing iyon ay paulit-ulit na nanaginip ng masama si Moonju, lalo na kapag naiisip na ang asawa ay pinaghihinala ang espiya. Nang mapansin ang pagkabalisa ni Moonju ay dinala siya ni Suho sa labas para tumakbo. Habang nagpapahinga ay direktang nagtanong si Moonju kung may itinatago ba si Suho sa kanya. Tumawa lang si Suho at sinabing kung gusto niyang patayin si Moonju ay bakit niya ito ililigtas. Ng maraming beses nagtanong uli si Moonju kung may bumaril ba sa kanya ay sasaluhin ba ni Suho ang bala. Matatag na sumagot si Suho nang marinig ito. Ibinalik ni Moonju kay Suho ang pendant ng imahe na ibinigay nito sa kanya. Umaasang mapoprotektahan nito si Suho na nagbuwis ng buhay para sa kanya, ngunit kasabay nito ay binabantayan din ni Moonju ang bawat kilos ni Suho na tuklasan niyang nagdarasal. Si Suho ngayong gabi na humihingi ng tawad sa Diyos sa pag-aaksaya ng pagkain ni Moonju. Ang ganitong Suho ay unti-unting sumisira sa pader sa puso ni Moonju. Kinabukasan ay nakatanggap si Moonju ng tawag mula sa Chief of Security. Ang chief ay nagbalita na nahanap na ang lihim na telepono ni Junhee. Base sa isang algorithm program ay matagumpay na nabuksan ang telepono. Gayunpaman nang makita ang mga mensahe at nilalaman sa loob ay agad na kumunot ang noo ng chief at nagpakita ng pagkabalisa. Bago umalis ng opisina ay nireformat pa niya ang computer. Hindi sinasadyang nakita ng assistant ni Moonju ang chief sa daan. Ang habulin niya ito. Ang eksenang nasaksihan niya ay ang chief na naaksidente sa isang malubhang banggaan ng sasakyan. Ang chief ay dinala sa ospital. Bago pumasok sa operating room ay bumulong siya kay Moonju na si Junhee ay maaaring tunay na isang espiya. Si Moonju ay nalubog sa matinding pagkabalisa. Sa sandaling ito ay ibinigay ng assistant kay Moonju ang lihim na telepono. Tatagpuan sa pinangyarihan ng aksidente. Gayunpaman ang telepono ay na-format na ng division chief. Sa oras na iyon, isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng mensahe kay Moonju na nagsasabi sa kanya na pumunta sa isang bahay sa ilalim ng proteksyon ni Suho. Pumunta si Moonju sa lugar na itinalaga ng nagpadala. Laking gulat niya nang matuklasan na sa loob ng bahay ay nakasabit ang mga larawan ng pamilya ng kanyang asawang si Junhee kasama ang ibang babae at isang batang lalaki. Sa sandaling ito lumitaw ang babae at ang bata sa larawan. Direktang sinabi ng babae na ako ang kabit ni Junhee. 9 na taon na kaming may relasyon at ang batang ito ay anak niya. Sa labas sa harap ni Moonju ang kabit ay nagpakita ng matinding puot. Lumalabas na noong araw na pinaslang si Junhee siya at ang kanyang anak ay nasa simbahan din at personal na nakasaksi sa pagpaslang kay Junhee at lalong nakasaksi. Si Moonju ay pinupuri bilang isang santa na nagpoprotekta sa kanyang asawa. Sa mata ng kabit ang pighati ni Moonju sa araw na iyon ay peke lamang dahil siya lang ang tunay na nagmamahal kay Junhee. Upang patunayan ito sa mundo, hinamon ng kabit si Moonju. Idineklara na magsasampa siya ng demanda para kumpirmahin ang pagiging ama upang mabawi ng kanyang anak ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ang lakas ng loob na hamunin ang isang kandidatong pangulo at opisyal na asawa ay dahil ang kabit ay may backer. Lumalabas na ang lola ni Junhee ay ang sumusuporta sa kanya. Hinayaan pa niya na ang babae at ang bata ay tumira kasama niya sa harap ng kawalang hiyaan ng kabit na natiling kalmado. Si Moonju ipinahayag niya na karaniwan ay hindi siya nakikipag-away sa mahihina, ngunit kung kinakailangan ay hindi siya kailanman susuko. Hindi rin nagpatalo ang kabit at inilabas ang isang kwintas na krus na katulad ng kay Moonju. Disenyo niya iyon at habang nagdidisenyo ay nanalangin siya na paluhurin at paiyakin si Moonju sa harap niya. Galit na umalis si Moonju. Habang paalis ay hindi kinalimutang itapon ang kwintas sa kanyang liig. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay nagtaksil sa kanya. Sa loob ng maraming taon, galit na pinuntahan ni Moonju ang kanyang biyenan na hulaan niya na matagal na itong alam ng biyenan. Hindi ito itinanggi ng biyenan, ngunit sinabi na ang pangyayaring ito ay isang pagkakataon mula sa langit para sa kampanya ni Moonju. Hindi ito matanggap ni Moonju at mariing pinunit ang kasunduan sa biyenan ang pangako na ililipat ang lahat ng mana sa kanya. Binabawi na niya ito at mula ngayon ay puputulin na ang ugnayan sa kanya. Ang kilos na ito ni Moonju ay hindi pa dalos-dalos dahil tungkol sa biyenan ay matagal na niyang iniimbestigahan sa nakalipas na mga taon. Nang ngolekta si Moonju ng mga lihim ng biyenan at natuklasan ang pagkakasangkot sa tax evasion. Pandarayang pinansyal ang lahat ng ebidensyang ito ay nakolekta na ni Moonju. Ngayon ay ginagamit niya ang mga ito para bantaan ang biyenan na patahimikin ang kabit sa harap ng panggugulo ng lola. Hindi rin nagpaubaya si Moonju. Tumawag siya sa kanyang assistant at iniutos na i-donate ang lahat ng mana. Sa gayon ang lola at ang kabit ay walang makukuhang kahit isang sentimo. Sa narinig ay nagalit ang lola at sinampal ng malakas si Moonju. Parang hiniwa ang puso ni Moonju.
Dinala siya ni Suho sa isang tahimik na pampang ng ilog. Dito ay hinawakan ni Suho ang kamay ni Monju at tinuruan siyang bumaril. Sa ilalim ng matyagang pagtuturo nito, tinamaan ni Monju ang gitna ng target na natiling banayad si Suho sa kanyang mata. Si Monju ay taong may matatag na paninindigan. Isang pag-iral na walang sinuman ang maaaring humamak. Pagbalik sa tinutuluyan, tinulungan ni Suho si Monju na dahan-dahang imasahe ang kanyang palad na nanigas. Pagkatapos bumaril, ang sandaling iyon ay masyadong matalik kaya naguluhan ang tingin ni Monju. Ngunit ngayon ay paparating na ang unos. Ang guro ni Monju, ang propesor sa kasaysayan, ay nagbabala sa klase na malapit na ang giyera. Ayon sa pinakabagong impormasyon, ang mga reconnaissance plane at aircraft carrier ng Amerika ay patungo sa peninsula. Naniniwala ang guro na ito ay malinaw na hudyat na sasalakayin na ng Amerika ang Hilagang Korea. Gayunpaman, sa mga estudyante ay may naniniwalang nagpapakalat lang ng maling balita ang guro at sinugatan siya. Noong gabing iyon, ang sugatang guro ay dinala sa ospital. Ngunit nag-aalala pa rin sa sitwasyon. Pinaalalahanan si Monju na ayon sa mga kamakailang balita, marahil ay nakumbinsi na ng panig ng Amerika ang Pangulo na maunang kumilos. Isinulat ng guro ang tatlong hudyat na malapit na ang giyera, kung ang military radio ng Amerika ay nagpatugtog ng "We wish you Merry Christmas." Ibig sabihin ay magsisimula ang giyera sa loob ng 12 oras. Paulit-ulit niyang ibinilin na dapat ikalat ang balita ng giyera sa labas. Dapat pigilan ang sakunang ito sa anumang paraan. Itinuring ng intelligence agency ang guro na espiya at inaresto siya. Ngayon ang pasanin ay nasa balikat na lang ni Monju. Sa oras na ito, nagdala ang assistant ng magandang balita. Nahanap ng assistant ang impormasyon sa lihim na telepono ni John Hee at natuklasan na ang lahat ay mga secret email. Ito ay mga palitan ng liham sa pagitan ni John Hee at ng 8th Assistant Secretary of State na si Anderson. Ayon sa kwento ni Anderson, ang dahilan kung bakit naniniwala ang Amerika na ilulunsad ng Hilagang Korea ang nuclear war laban sa Timog Korea ay dahil sa tatlong miyembro ng plota ng Hilagang Korea na sumuko sa Amerika. Ayon sa testimonya ng tatlong ito, ang nuclear submarine ng Hilagang Korea na patungo sa Timog Korea ay may kargang 10,000 tonelada. Ito ang pinakamodernong kagamitan. Base sa detalyadong paglalarawan ng tatlo, natuklasan nga ng AIS Intelligence ang isang higanting bagay na gumagalaw sa dagat sa pamamagitan ng satellite imagery. Ginamit ito ng panig ng Amerika para magplano ng ganti sa Hilagang Korea. Gayunpaman, si Anderson ay may ibang pananaw at nagdududa na nagsisinungaling ang tatlong sumuko. Ngunit mabilis na pinatay ng ikatlong tao ang dalawa sa kanila at nagpakamatay din ang ikatlo. Ngunit dahil dito, mas naniwala si Anderson na ang tinatawag na kaso ng nuclear submarine ay gawa-gawa lamang ng Hilagang Korea, isang matalinong plano upang lituhin ang mga Amerikano. Sa kasamaang palad, ang payo ni Anderson ay hindi binigyang halaga ng kanyang nakakataas, kaya napilitan si Anderson na mag-imbestiga mag-isa. Ang resulta ay natuklasan na walang anumang ebidensya na nagpapatunay na nakagawa ang Hilagang Korea ng 10,000 toneladang nuclear submarine. At sa lahat ng dokumento ng investigasyon, paulit-ulit na nakikita ni Anderson ang pangalang Stella Jiang. Ang taong ito ay isang American arms lobbyist. Sa nakalipas na ilang taon ay patuloy na nagkakalat ng propaganda na ang Hilagang Korea ay may kakayahang gumawa ng malalaking nuclear submarine. Nag-focus si Anderson sa pag-imbestiga sa taong ito at natuklasan na ang pasaporte ni Stella Jiang ay walang larawan. Ngunit ang entry records ay nagpapatunay na ang taong ito ay pumasok sa Timog Korea 15 taon na ang nakakaraan at mula noon ay hindi na pumunta sa ibang bansa. Hindi nagtagal ay sinagot ni John Hee ang mensahe ni Anderson na nagsasabing nahanap na ang tunay na pagkakakilanlan ni Stella Jiang at ang pagkamatay ni John Hee ay eksaktong 2 araw matapos ipadala ang mensaheng ito. Naghinala si Monju na ang misteryosong si Stella Jiang ang utak sa likod ng asasinasyon. Pumunta si Monju sa simbahan para makipagkita sa Pangulo at tinanong kung bakit pinili nitong makipagkompromiso, kung bakit pinayagang sumiklab ang giyera sa peninsula. Sinabi lang ng Pangulo na ito ay desisyon matapos ang masusing pagsasaalang-alang. Sa kasalukuyang sitwasyon, siya at si Monju ay walang magagawa para sa kaligtasan ng bansa. Sa susunod na campaign rally, hayagang binalaan ni Monju ang mga mamamayan tungkol sa paparating na giyera upang mapaniwala ang mga nababalisang tao. Nakipag-usap si Monju kay Anderson sa pamamagitan ng online video. Sa plaza, inilabas ni Anderson ang pag-amin ang tatlong sumukong sundalo bilang ebidensya. Sa video, bago sila nagpakamatay ay inamin mismo ng tatlo na hindi pa nila kailanman nakita ang submarine na iyon. Dahil sa kaguluhan na idinulot ni Monju ang pagtitipon na ito ay itinuring na iligal. Ang mga special police ay nakatanggap ng utos mula sa Pangulo na arestuhin si Monju. Mayroon pang mga sniper na nakatutok sa kanya mula sa itaas upang protektahan si Monju. Nagmaneho si Suho ng isang malaking truck patungo sa entablado. Pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan ay dinala si Monju sa isang rubber boat sa dagat upang tumakas sa prosesong iyon. Ang braso ni Monju ay tinamaan ng bala ng sniper. Pagdating sa ligtas na lugar, agad na binalot at tinahi ni Suho ang sugat ni Monju. Kahit na siya mismo ay sugatan din, hating gabi na nang imaneho ni Suho si Monju sa isang lihim na kabin sa gubat. Sa kanyang banayad na mukha, siya mismo ang naghugas ng buhok ni Monju na may sugat sa kamay at muli siyang tinuruan kung paano bumaril. Tinuruan siya kung paano harapin ang kaaway. Pagkatapos ay
nagluto siya ng masarap na hapunan para kay Monju. Matapos ang mahabang usapan, mabilis na naglapit ang dalawa. Sinabi ni Suho na kung ang nuclear bomb ay ilulunsad, gusto niyang makasama ang taong mahal niya. Akala ni Monju ay pamilya ang tinutukoy ni Suho, pero sinabi ni Suho na ngayon at magpakailanman, gusto lang niyang makasama si Monju. Para sa kanya, si Monju ang mahal niya. Nang makitang tila na antig si Monju, inilapit ni Suho ang kanyang labi sa kanya at hindi na nakatanggi si Monju. Sa madilim na gabing puno ng panganib, nagsimulang magpatugtog ang 8th Military Radio ng kanta sa Pasko na hudyat ng gyera. Sa gitna ng mapanganib na awit, muling hinalikan ni Suho si Monju at nakiusap na ituring ang araw na ito bilang isang ordinaryong araw. Sa huling pagkakataon ng ang kanta sa Pasko na simbolo ng gyera ay tumunog sa radyo, binaliwala ni Monju at Suho ang lahat para lampasan ang bawal na hangganan at pumasok sa isang masiging pag-ibigan. Sa sandaling ito, handang itapon ni Monju ang lahat. Nagnanais na samahan si Suho na lisanin ang magulong mundong ito. Matapos ang pagtatalik, tinanong ni Monju si Suho kung saan niya balak siyang dalhin. Sumagot si Suho na sa Gobi Desert siya ay isang takas mula sa Hilagang Korea at tumira sa disyertong iyon sa loob ng 2 taon. Sa imahinasyon, tila nakarating na sina Suho at Monju sa dagat ng buhangin na iyon. Habang nakatingin sa mga bituin sa langit, na alala ni Monju ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay dating nagtatrabaho sa isang nail salon, kaya ang mga kamay nito ay naging magaspang. Sumumpa noon si Monju na poprotektahan ang ganoong ina. At para sa kanya, ang tinubuang bayan ay ang kanyang ina din. Sa pagkakataong ito, ang pagsisikap ni Monju na pigilan ang gyera sa peninsula ay katulad ng kanyang determinasyon na protektahan ang kanyang ina. Gayunpaman, ang gyera ay hindi nagaganap ayon sa kagustuhan ng sinuman. Matapos ang kanta sa Pasko, ang reconnaissance plane ng Amerika ay pumasok sa airspace ng Hilagang Korea at binaril ng kalunos-lunos. Pagkatapos ay inihayag ng Hilagang Korea ang tinatawag na 10,000 toneladang nuclear submarine, ngunit natuklasan ng Amerika at Timog Korea na ang tunay na karga nito ay 3,000 tonelada lamang at ito ay isang lumang modelo na hindi makakayanan ang pressure kapag naglunsad ng missile. Sa madaling salita, ang barkong ito ay walang halagang militar, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang hudyat ng gyera ay nawala na. Sa halip ay kumalat pa ang krisis sa loob ng Timog Korea. Dahil hindi pa opisyal na nangyayari ang gyera, idineklara ng Pangulo ang pag-alis ng alert status. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay nagdulot ng gulo sa mga mamamayan. Ayon sa mga survey ng opinyon publiko, si Monju na nagbabala sa mga tao tungkol sa panganib ng gyera ay nakakuha ng kanilang tiwala. Naniniwala ang mga tao na kung hindi dahil sa babala ni Monju, siguradong sumiklab na ang gyera. Nakatanggap si Monju ng tawag mula sa assistant na nagbabalita na ang division chief ng security na naaksidente sa sasakyan noong nakaraang araw ay nagising na. Ibinunyag ng division chief kay Monju na noong araw na iyon, matapos buksan ang telepono ni Jeonhee, nakakita siya ng hindi pa nababasang video message mula sa isang misteryosong tao. Sa video ay makikita ang Hilagang Korea na nagdiriwang ng National Day at naggagawad ng Order of Kim Il-sung sa isang tao, at ang nakatanggap ng pinakamataas na parangal na ito ay si Jeonhee. Laking gulat ni Monju, alam niyang ang kilos na ito ng Hilagang Korea ay nangangahulugan na si Jeonhee ay maaaring isang espiya noong panahong iyon. Upang mahanap ang nagpadala ng lihim na mensahe, ang division chief ay nakipagkita sa kabilang panig. Pagkatapos ay pumunta sa isang tunel ayon sa address na ibinigay, at dahil doon ay ginawan siya ng aksidente sa sasakyan. Gayunpaman, natatandaan ng malinaw ni Monju na ang bahay ng kabit ni Jeonhee ay malapit lang sa tunel na iyon. Sinuri ni Suho at naniwala na ang kabit na iyon ang tunay na espiya mula sa Hilagang Korea na si Stella Jang. Bago iyon, ang impormasyong ibinigay ni Anderson kay Suho ay nagpapakita na si Stella Jang ay pabalik-balik sa iba't ibang bansa na nakatuon sa lihim na pag-angkat ng mga steel plate para sa paggawa ng submarine at pagkuha ng mga engineer para sa Hilagang Korea. At ilang araw na ang nakalipas sa bahay ng kabit, natuklasan ni Suho na ang mga lugar kung saan dinala ng babaeng ito ang kanyang anak para mamasyal sa nakalipas na mga taon ay tumutugma sa mga bansang nag-aangkat ng steel plate at kumukuha ng mga engineer. Lalong naguluhan si Monju kung ang kabit ay si Stella Jang. Posible kayang pinatay siya ni Jeonhee. Ang mas nagkataon pa ay ang numero ng telepono ng nagpadala ng lihim na video ay katulad ng numero sa isang blankong business card. Ngayon, sa suporta ng lola at biyenan, ang kabit ay parang ibong koko na umangkin sa pugad ng iba ng may dangal. Lumipat na siya sa malaking bahay ni Jeonhee kasama ang anak. Nag-aalala si Suho para sa kaligtasan ni Monju. Umaasa siya na mula ngayon ay lalayo na siya sa lahat ng ito. Alam niya na ang mga misteryo at masalimuot na lihim na ito ay parang isang ipu-ipo na sa pagtakas lamang makakaligtas si Monju. Habang nag-aalangan si Monju, tumawag ang kanyang katulong upang paalalahanan siyang umalis agad dahil may nakikinig sa kanya. Nagpadala ang katulong kay Monju ng isang video kung saan may pahiwatig na sinusuri ang malabong relasyon ni Monju at Suho. Inilabas pa ang audio recording ng kanilang maalab na pagsasama kagabi. Matapos makumpirmang may nakikinig, hinalughog ni Suho ang buong bahay pero wala siyang nahanap na listening device. Hindi nagpanik si Monju at hindi pinagsisihan ang kanyang naging desisyon kagabi. Hindi siya nagsisisi na minahal niya si Suho. Nagpasya si Suho na itakas si Monju patungong Mongolia gamit ang bangka upang iwan ang mapanganib na lugar na ito
ito ngayong gabi. Gayunpaman, nagbabala ang weather station na may malakas na bagyo kaya ipinagbabawal ang paglayag ng lahat ng sasakyang pandagat. Kritikal ang sitwasyon. Upang maprotektahan si Monju, nagpasya si Suho na lumabas muna para suriin ang paligid. Bago umalis, iniwanan niya si Monju ng baril at pinaalalahanan itong harapin ang kaaway. Nang makaalis si Suho, pinatunog ng malakas ni Monju ang recording. Lumabas na ang pinagmulan ng listening device ay ang cross na kwintas ni Suho. Si Monju mismo ang nagpalagay ng device doon ilang araw na ang nakakaraan upang imbestigahan si Suho. Samantala, pinuntahan ni Suho si Ethan, ang may-ari ng isang 8th military contractor, dahil sa hinalang siya ang naglagay ng device. Matapos makontrol si Ethan, biglang sumulpot ang mga tauhan ng National Intelligence Service at pinalibutan si Suho. Inakusahan ng direktor ng DFIC si Suho. Base sa kanilang investigasyon, sinabi niyang si Suho ang totoong espiya at ang pinuno ng North Korea ang kumuha sa kanya. Ayon sa direktor, ang paglapit kay Monju at ang pagpapaibig sa kanya ay bahagi ng plano ni Suho. Dahil kay Suho, si Monju na katalik niya kagabi ay malapit nang masira ang reputasyon. Tila may ibang plano ang direktor laban kay Monju. Ginamit niya ang lola ni Suho sa North Korea para magbanta. At inutusan siyang dalhin si Monju sa daungan bukas ng gabi. Doon, aarestuhin ng AV si Monju bilang espiya. Upang protektahan ang kanyang lola, hindi lumaban si Suho habang binubugbog ng mga tauhan ng DIF. Nahulog ang krus na kwintas sa kanyang dibdib. Matapos matuklasan ang nakatagong device sa loob, na-realize ni Suho na pinagdudahan siya ni Monju. Tama nga, dahil sa mga paratang ng direktor laban kay Suho. Hindi na nagtiwala si Monju kaninuman. Sa kalagitnaan ng gabi, dala ang baril na ibinigay ni Suho, mag-isang tinahak ni Monju ang kagubatan para tumakas. Ngunit ngayon, itinuturing na siyang espiya ng bansa at iniwan ng kasintahan, tila wala na siyang matatakbuhan. Sa ilalim ng tahimik na langit, umiyak si Monju at sinisi ang sarili sa pagiging uto-uto. Sa sandaling iyon, isang misteryosong tao ang nagpadala ng video sa kanya. Ang nasa video ay ang maalamat na nuclear submarine ng North Korea. Sabi ng estranghero. Hindi lang sabi-sabi ang nuclear submarine na ito. Kung gusto ni Monju malaman ang katotohanan, pumunta siya sa daungan para makipagkita. Nakahanap ang katulong at ang head ng security ng bagong matitirhan ni Monju. Ipinadala rin nila kay Anderson ang video ng submarine. Inihayag ni Anderson na ang kapitan ng submarine na tumakas patungong AC ay kamagigising lang kahapon. Ipinahayag ng kapitan na sa nakalipas na 5 taon, sabay na gumawa ang North Korea ng 2 nuclear submarine. Ang inilabas ilang araw na ang nakalipas ay lumang bersyon lang, habang ang totoong higanting nuclear submarine ay nakatago pa rin sa ilalim ng dagat. Sinuri ni Anderson na ang lumang submarine ay usok lang na inilabas ng North Korea para iligaw ang mga kalaban. Kinumpirma ng pinakabagong impormasyon na nagpapadala ng tropa ang North Korea sa hangganan. Tila hindi na mapipigilan ang digmaan sa peninsula. Upang malinis ang kanyang pangalan, determinadong imbestigahan ni Monju ang katotohanan tungkol sa nuclear submarine at ang totoong pagkakakilanlan ni Stella Jung. Habang papalapit ang araw ng pakikipagkita sa estranghero, pumunta muna si Monju at ang security head sa daungan para mag-imbestiga at doon niya nakita si Suho. Tinanong ni Monju si Suho kung bakit siya niloko at tinutukan pa ng baril. Ang lalaking nakasama niya sa kama, sumusumpa na hindi na siya muling magiging mahina. Matapos ang nangyari kay Suho, nagpasya si Monju na isantabi ang damdamin. Napakadelikado ng sitwasyon ngayon kumpara sa personal na pag-ibig at galit. May mas mahalagang bagay siyang dapat ayusin. Habang nasa daan, naglabas si Monju ng lumang cellphone mula sa bulsa. Iyon ang cellphone na palihim na isiningit ni Suho sa kanyang kamay kanina. Sa loob nito, may iisang history lang ng tawag. Iyon ang numero sa blangkong business card. Naipit sa alanganin si Monju, ngunit swerteng may nagpakitang abogado. Isang Korean-Australian na abogado ang lumapit kay Monju at nagbunyag ng isang mahalagang lihim 5 taon na ang nakakaraan. Inutusan siya ni Jungi na magtayo ng 4 na dummy companies sa ibang bansa upang bumili ng malaking lupain sa Argentina. Matapos ang asasinasyon, may nagpanggap na si Jungi at pumunta sa Argentina para tingnan ang lupa. Nagbabalak na agawin ang ari-ari ang nagkakahalaga ng 2,000 bilyong won. Nag-imbestiga ang abogado at nalaman na ang taong ito ay nagngangalang Stella Jung. Tungkol sa kung sino talaga si Stella Jung, ang pangunahing hinala ni Monju ay ang kabit ni Jungi. Sa pagkakataong ito, nagpa-interview ang kabit sa media. Hindi lang niya inamin ang relasyon kay Jungi, kundi tapat din niyang sinabi na siya ang naglabas ng audio ni Monju at Suho dahil naniniwala siyang sila ang nagtulungang pumatay kay Jungi. Matapos mapanood ang interview, pinilit ni Monju na magpakalma. Nangako siyang babayaran ng malaki ang abogado at hiniling na ituloy ang investigasyon sa mga dummy companies para malaman kung sino talaga si Stella Jung. Iniimbestigahan din ni Suho ang misteryosong babaeng ito, kaya pinuntahan niya ang kabit ni Jungi. Nitong mga nakaraang araw, nakipag-ugnayan si Suho sa kanyang mga koneksyon at nalamang ang kabit na ito ay anak pala ng dating ambasador ng North Korea sa Russia. Malawak ang naging operasyon nito sa internasyonal na arena, ngunit sigurado si Suho na hindi siya si Stella Jung. Nalaman niyang noong nakikipagkita si Stella Jung sa isang 8th military contractor, ang kabit ay nasa loob lang ng bansa. Hinulaan ni Suho na ginamit lang ang kabit ng totoong Stella Jung bilang pain sa malaking laro. Dahil mabubunyag na ang pagkakakilanlan, nagtangkang magpakamatay ang kabit sa pamamagitan ng gamot, ngunit napigilan ni Suho. Ginamit ni Suho ang anak nito para magbanta.
At pilitin ang babaeng sabihin ang totoong pagkakakilanlan ni Stella Jung. Sa kabilang banda, para iligtas si Manju, palihim na nakipagkita si Suho sa direktor ng AFI para humingi ng impormasyon. Bilang kapalit, hahanapin niya ang totoong espiya na nagpapahamak sa bansa. Ginagawa rin ni Manju ang lahat para iligtas ang sarili. Nakatanggap siya ng balita na ang kanyang respetadong guro na naaresto noon ay nakalaya na. Pinuntahan ni Manju ang guro at niyayang tumakas palabas ng bansa. Nang tumanggi ang guro, tinutukan siya ni Manju ng baril at pilit na dinala sa dalampasigan. Lumabas na natuklasan lang ni Manju ang butas sa kwento ng guro. Ang sulat ni Anderson para kay Jongi. Ang guro ang unang nakakita nito. Kahit ang uri ng papel ng librong isinulat ng guro at ang pagkakalimbag ng pangalan ay kaparehong-kapareho ng sa blankong business card. Upang makumpirma, tinawagan ni Manju ang numero sa card. Biglang tumunog ang cellphone ng guro. Inamin ng guro na siya ay isang undercover secretary ng DIF. Ang misyon niya ay hanapin ang mga espiyang nagtatago sa bansa at gagawin niya ang lahat para makamit ito. Simula nang tumakbo si Jungi sa pagkapangulo, palihim nang nagplano ang guro na mangolekta at gumawa ng peking ebidensya para palabasing espiya si Jungi. Ang layunin niya ay tuluyang wasakin ang polisiya ng bansa. Na peaceful unification na isinusulong ni Jungi. Sa masalimuot na larong ito, si Manju ay isa lamang piyesa na isinakripisyo ng guro. Nalaman ng guro na ang yumaong ama ni Manju ay naaresto dahil sa kasong espiya at namatay sa kulungan dahil sa torture. Para sa tinatawag na dakilang layunin, gumawa ng paraan ang guro para maging anak ng espiya si Manju at ipakalat na ang pagtakbo nito ay paghihiganti lang. Ang malalim na layunin nito ay magmula ng digmaan dahil naniniwala ang guro na tanging tunay na giyera lang ang magbubuklod sa bansa. Galit na galit si Manju sa katuwiran ng guro. Habang nag-uusap, nakalag sa guro ang tali at nagtangkang lumaban. Buti na lang at dumating si Suho at binaril ang guro. Pinilit niya ang guro na tawagan ang mastermind at magsinungaling na ngayong gabi ay tataka si Manju sa ibang daungan. Ito ay isa pang paraan ni Suho para protektahan si Manju. Naniniwala siyang lalabas ang totoong may akda sa kalagitnaan ng gabi. Pumunta si Manju sa tagpuan ngunit hindi niya inaasahan na ang biyenan niya ang darating. Kasama rin nito ang kabit ni Jungi. Inutusan ng kabit na itutok ang baril kay Manju. Hindi maintindihan ni Manju kung bakit nagawa ng biyenan na patayin ang sarili nitong anak gayong mahal na mahal siya ni Jungi. Ipinaliwanag ng biyenan na si Jungi ay anak lang ng asawa niya sa ibang babae. Pagkatapos, inutusan niya ang kabit na barilin si Manju, ngunit sa biyenan itinutok ng kabit ang baril dahil mahal niya si Jungi at gusto niyang maghiganti para sa minamahal. Hindi na nasalba ang sitwasyon nang biglang sumugod ang mga DIF agents para arestuhin ang lahat. Sa isang iglap, naghagis si Suho ng smoke bomb, bumasag ng bintana at sa gitna ng kaguluhan ay niyakap si Manju at sabay silang tumalon sa dagat. Sa ilalim ng tubig, unti-unting lumulubog si Manju sa takot. Walang pag-aalin lang ang binuhat siya ni Suho paitaas at hinalikan sa gitna ng unos ng gabi. Matapos silang mahulog sa dagat. Para sa political agenda, iniutos ng AFIS director na arestuhin ang dalawa at pinagbintangang mga espiya ng North Korea at pumatay kay Jungi. Buti na lang at nayalis ni Suho si Manju sa barko at ngayon ay tumatakas gamit ang sasakyan. Nang makarating sa ligtas na lugar, dumating ang bagyo. Sumandal si Manju sa balikat ni Suho. Humingi sila ng tawad sa isa sa mga maling akala. Walang pinagsisihan si Manju sa kanyang mga desisyon, basta't nasa piling siya ni Suho. Gustong tumakas ni Manju kasama si Suho ngayong gabi para iwan ang magulong lugar na ito. Ngunit sinabi ni Suho na bago sila umalis, gusto niyang linisin ang pangalan ni Manju. Ang Manju na mahal niya ay maningning at walang bahid at gusto niyang panatilihin ang dangal na iyon. Umaasa rin siya na itutuloy ni Manju ang pangarap para sa bansa habang siya ay mananatiling tahimik na magbabantay sa likuran nito. Naantig muli si Manju sa mga salita ni Suho. Habang yakap si Suho, biglang naalala ni Manju ang huling salitang binanggit ng asawang si Jungi bago ito mamatay Peach. Noong buntis pa si Manju, mahilig siya sa peach. Dahil dito, pumunta siya sa isang templo kung saan naroon ang abo ng kanilang anak ni Jungi. Sa loob ng urn, nakahanap si Manju ng lihim na sulat mula kay Jungi. Sa sulat, inamin ni Jungi ang pakikipagrelasyon sa iba. Alam niyang ang kasal nila ni Manju ay pangalan na lang, ngunit mahal pa rin niya ito at handang palayain. May kalakip din itong Lixby na naglalaman ng mga sikretong account ng ina ni Jungi at iba pang dokumento. Nagbabala si Jungi tungkol sa kasamaan ng kanyang ina at umaasang magagamit ito ni Manju para protektahan ang sarili kung may mangyari sa kanya. Matapos suriin ang ASD, agad na nakipag-ugnayan si Manju kina Anderson at sa abogado. Sa pagsusuri, natuklasan ang mga transaksyon ng pera sa pagitan ng North Korea at ng bansang Elisa sa Middle East. Pinaghihinala ang pambili ito ng nuclear weapons para sa pansariling interest ng Minister of Defense. Ang Estados Unidos ay nagbenta ng mga armas ng Amerika sa Hilagang Korea at nagpasimula ng mga digmaan sa maraming bahagi ng mundo. Ang mga nangyari kagabi ay nagpakumbinsi kay Manju na ang kanyang biyenan ay si Stella Jung, isang tuso na mga ngalakal ng armas na ang layunin ay mamagitan sa iba't ibang puwersa.
Sinasamantala ang internasyonal na sitwasyon para sa kapakinabangan ng Hilagang Korea, lalo na sa produksyon ng armas nagpasya si Moon Ju na iulat sa Pangulo ang mga pahiwatig na natuklasan niya basta malaman ng Pangulo ang kasalukuyang sitwasyon hindi niya pipiliin. Ang isang labanang wala nang balikan ang biyenan niyang si Stella Jung ay aktibo ring nagpaplano kahapon ay inaresto ng pambansang ahensya ng paniktik ang guro ni Moon Ju inamin ng guro ang pakikipagsabuatan sa Hilagang Korea para magsimula ng digmaan. Hindi inaasahang matapos dalhin sa silid ng interogasyon ay nalason siya sa kanyang pagkain na gawa pala ni Stella Jung may mga kakampi si Stella Jung sa lahat ng sangay ng gobyerno ng Timog Korea dati bata ay sa maraming pahiwatig ang bunsong anak. Niya na bayaw din ni Moon Ju ay nagduda na ang abuyang si Junhee ay espiya ng Hilagang Korea pero ngayon ang direktor ng pambansang ahensya ng paniktik ay inilipat ang hinala sa kanyang biyenan siya ang tunay na tagapangulo ng isang kumpanya ng pagpapadala at ang mga barko nito ay pabalik-balik sa pagitan ng Timog at Hilagang Korea para makakuha ng bentahe sa digmaan. Walang balak ang direktor na arestuhin si Stella Jung kundi umaasang susuko siya at tatalikuran ang Hilagang Korea para makuha ng Timog Korea ang kontrol sa digmaan mula sa kanluraning Amerika. Hindi na tinag si Stella Jung ipinaalala niya sa direktor na kung gusto nila ang suporta ng mamamayan para sa digmaan, kailangan nilang sunugin ng buhay ang masamang santa at kailangang huliin muna ng direktor ang santang si Moon Ju bago siya magpa siyang tumulong ng buong puso. Sa kabilang banda ang kapitan ng mga gwardiya ay lumabas para sunduin ang katulong ni Moon Ju nang bigla niyang masaksihan ang aksidente sa sasakyan ng katulong agad bumaba ang kapitan pero mas mabilis ang kalaban at tinanggay ang sugatang katulong. Nang napakabilis, pagkatapos ay tinawagan ng biyenang si Stella Jung si Moon Ju sinabing nasa kanya ang katulong at iniutos na dalhin ni Moon Ju ang anak ni Junhee sa kanya sa loob ng 1 oras. Matapos ang pangyayari kagabi ang kasintahan ni Junhee ay pumanig na kay Moon Ju. Sa oras na ito ang mag-ina ay kasama ni Moon Ju sa isang taguan sa ilalim ng lupa. Sinabihan ni Moon Ju ang kasintahan na ilayo muna ang bata. Mabuting pinaalalahanan din siya nito na ngayon ay hindi oras para mag-alala sa katulong saksi. Ang hari ng Idisa ay nagdedeklara ng digmaan laban sa Amerika. Sinabi ng kasintahan kay Moon Ju na ang nuclear submarine mula sa Hilagang Korea ay papatawid na sa Pasipiko at inaasahang ibibigay sa Idisa sa loob ng 24 oras. Balak niyang dalhin ang anak sa Timog Hemisfere at pinayuhan si Moon Ju na huwag nang mangarap na pigilan ang digmaang hindi na mapipigilan. Bago umalis inamin niya kay Moon Ju na peke ang kwintas sa kanyang liig noong makita niyang binilhan ni Junhee si Moon Ju ng isa dahil sa selos ay nagpagawa siya ng kopya. Nakamukhang kamukha nito, hindi siya kailanman minahal ni Junhee. Pumupunta lang ito linggo-linggo para bisitahin ang anak. Sa oras na ito natuklasan ni Anderson ang bagong ebidensya ng lihim na daloy ng pera sa pagitan ng Idisa at ng kumpanya ng biyena ni Moon Ju. Hinuha ni Anderson na ang perang ito ay pambili ng nuclear submarine mula sa Hilagang Korea. Alam ni Moon Ju na kailangang i-freeze ang mga account na iyon para mapigilan ang transaksyon ng nuclear submarine. Kung walang pera ang panig ng Hilagang Korea ay hindi ibibigay ang submarine ng ako si Anderson na gagawin ang lahat. Habang si Moon Ju naman ay agad na nagmaneho palabas sa daan ay tinawagan niya si Suho para sabihing makikipagkita siya sa kanyang biyenan dahil hindi niya matitiis na makitang saktan ang katulong kasabay nito. Kailangang pumunta ni Suho sa Pangulo para iulat ang buong sitwasyon. Kailangang pigilan ang pagbibigay ng Hilagang Korea ng nuclear submarine. Sumang-ayon si Suho at nangakong pupunta agad kay Moon Ju matapos makipagkita sa Pangulo. Bago iyon, kailangang manatiling ligtas si Moon Ju. Nakipagkita si Moon Ju sa biyenan dala ang mga dokumento ng pagtalikod ng kasintahan sa karapatan sa pag-aalaga ng bata at pagmamana ng ari-arian. Alam niyang kinuha ng biyenan ang katulong para pilitin siyang ibigay ang anak ni Junhee dahil sa yaman na ito. Bukod dito idineklara ni Moon Ju na aaminin niyang pinatay niya ang asawa para ang lahat ng yaman ni Junhee sa buong mundo ay mapunta sa biyenan. Nang marinig ito, hindi na itinuloy ng babae ang pananakit sa katulong sa imbitasyon ng biyenan. Sumakay si Moon Ju sa helikopter. Lumapag ito malapit sa isang daungan kung saan naroon ang mga barko ng kumpanya ng biyenan sumunod sa kanya. Pumasok si Moon Ju sa loob ng isang cargo ship at tinanong kung kailan pa ito naging si Stella Jung. Ikinuwento ng biyenan ang katotohanan noong nasa isang party siya sa Amerika. Noong bata pa aksidente niyang natuklasan ang kanyang talento sa pagpaplano at pakikipagsabuatan. Pagkatapos ay nagsimula siyang makipagtulungan sa CE ng Amerika. Tinutulungan silang kumalap ng mga kahinaan ng mga politiko sa Timog Korea at sumusuporta sa mga maka-Amerika matapos ang isang beses na pagtulong sa gobyerno ng Amerika na magbenta ng armas sa Timog Korea. Sinabi niyang doon niya nahanap ang landas ng kanyang buhay. Ang maging isang negosyante ng armas na kumukontrol sa lahat. Hindi nagtagal matapos pumasok sa larangan ng armas, tinarget niya ang nuclear submarine at nagsimulang magplano ng produksyon ng dekalidad na nuclear weapons sa lupa ng Hilagang Korea. Pagkatapos, sa pamamagitan ng lobbying sa mga maliliit na bansang may embargo, ay nagbebenta siya ng nuclear weapons sa mga nangangailangan kabilang ang Idisa, ang bansang laging ginigipit ng Amerika. Pero alam din niya na ang hari ng Idisa ay isang duwag. Hindi nito kayang magpaputok ng nuclear missile sa Amerika, kaya naghanda siya. Bukod sa hari ng Idisa, hawak din niya ang isa pang nuclear missile briefcase. Basta ilagay niya ang code at pindutin ang buton, ang Amerika ay agad naharap sa malaking sakuna.
Sinubukan ni Monju na baguhin ang isip ng biyenan na may nakakatakot na paniniwala. Sinabi niyang matagal nang alam ni Junhee na hindi siya tunay na anak nito at imbestigado pa ang nakaraan nito kaya alam niya ang malungkot na kabataan nito. Ang biyenan niya ay ipinanganak sa Hilagang Korea. Namuhay sa gitna ng kahirapan at digmaan noong bata pa siya ay maraming beses niyang nakitang nilalamon ng mga tangke ng Amerika ang lupa ng Hilagang Korea at maraming beses din siyang nagbato sa mga tangke na iyon sa paglipas ng panahon. Ang mga batong ibinabato niya ay palaki ng palaki. Hanggang sa ngayon ay naging nuclear bomb na para sa kanya ang pagiging nangungunang negosyante ng armas ay para maghiganti sa Amerika at para palakasin ang sariling kapangyarihan dahil kapangyarihan lang ang nagpapatatag sa kanya sa mundo kasabay ng pagkilos ni Monju. Nakontrol ni Suho ang direktor ng pambansang ahensya ng paniktik at ginamit itong banta para hilinging direktang makausap ang Pangulo. Matapos ang pag-iisip pumayag ang Pangulo na niniwalang magdadala si Suho ng pag-asa para sa kapayapaan. Iniulat ni Suho ang lahat ng impormasyon na natuklasan sa Pangulo. Umaasang pipigilan ang nuclear war sa anumang paraan. Nang marinig ang mga salita ni Suho, iniutos ng Pangulo ang pag-aresto sa direktor sa kasalanang pagpapasimula ng digmaan at paulit-ulit na pagbibintang sa mga inosente bilang espiya. Nang maaresto ang direktor, ang Pangulo ng Timog Korea ay nakipag-usap sa Pangulo ng Amerika. Binalaan ito tungkol sa balak ng IDISA na magpaputok ng nuclear missile sa Amerika. Bukod dito, ipinaalam din ni Anderson ang maraming pahiwatig sa panig ng Amerika. Binalaan ang Pangulo na kailangang bilisan ang pag-freeze sa mga account ng shipping company. Matapos ang paliwanag ni Anderson, naniwala na rin ang Pangulo ng Amerika sa katotohanang mangyayari. Hindi nagtagal, ang tunay na anak ng biyenan na bayaw ni Monju ay nakatanggap ng balita na ang account ng kumpanya ay na-freeze na para sa ikabubuti ng bansa. Bilang isang prosecutor, dinala niya ang warrant of arrest para sa kanyang ina sa kanyang investigasyon na patunayan na ang baril na ginamit ni Sergeant Kim para patayin si Junhee ay mula sa smuggled weapons ng kanyang ina. Gayunpaman, kahit lumitaw ang sariling anak, wala siyang balak na sumuko. Sa oras na ito, may balitang dumating na hinahabol ng Coast Guard ang cargo ship kung nasaan sila sinamantala ang kaguluhan. Pinrotektahan ng bayaw si Monju para makatakas. Nagkaroon ng matinding barilan sa pagitan ng mga pulis at ng kanyang security team. Sa dagat, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na habulin ang kanyang anak at si Monju at kung kailangan ay patayin sila. Sa gitna ng gulo na baril ang bayaw, ibinilin niya kay Monju na kailangang makipag-ugnayan sa pinakamataas na pinuno ng Hilagang Korea. Kailangang kumbinsihin silang pabalikin ang nuclear submarine para maiwasan ang bala. Nagtago si Monju sa isang kabinet. Sa kabutihang palad, dumating si Suho sa tamang oras. Mahigpit na nagyakap at naghalikan sina Monju at Suho. Akala nilang dalawa ay hindi na sila muling magkikita sa buhay na ito. Para tapusin ang ambisyon ni Stella Jung, nagpadala ang Pangulo ng mga fighter jet sa dagat. Dahil sa kakulangan ng oras, sa ilalim ng proteksyon ni Suho, umakyat si Monju sa pinakamataas na palapag ng barko at tinawagan ang pinakamataas na pinuno ng Hilagang Korea. Ipinaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Kung matagumpay na makapagpaputok ang IDISA ng nuclear missile sa Amerika, ang IDISA at Hilagang Korea ay parehong haharap sa matinding ganti mula sa Amerika. Matapos ang masusing pag-iisip, sumang-ayon ang panig ng Hilagang Korea na itigil ang plano at ibinunyag kay Monju na kailangang sirain ang briefcase ni Stella Jung para mapigilan ang pagpapaputok ng missile. Sa dilim ng gabi, ang labanan ng mga pulis at mga mersenaryo ni Stella Jung ay nagpatuloy. Sa mahalagang sandali, binaliwala ni Stella Jung ang lahat. Binuksan ang briefcase at inilagay ang password. Sa ilalim ng dagat, ang nuclear submarine ay nakatanggap ng instruksyon at nagsimulang gumana. Ang sitwasyon ay parang buhok na lang ang pagitan. Sa panganib, buti na lang dumating si Suho at binaril si Stella Jung. Pero hindi sumuko si Stella Jung. Itinutok niya ang baril sa sarili. Basta mamatay siya, ang automatic launch system sa control room ay mag-a-activate at ang nuclear missile ay lilipad sa loob ng 0 minuto. Iniisip ang maringgal na tanawin ng pagsabog ng nuclear. Naging kontento si Stella Jung na tila natupad na ang kanyang pangarap. Hindi siya nag-atubiling barilin ang sarili at nahulog sa dagat. Sina Monju at Suho ay nagmamadaling tumakbo sa central control room. Nahanap ni Suho ang automatic launch system. Nakatanggap si Monju ng tawag mula sa hari ng IDISA. Nakipag-ugnayan na ito sa Hilagang Korea at ibinigay na kay Monju ang launch password. Inilagay ni Suho ang password at agad na huminto ang automatic launch system. Ang mga balbula ng nuclear submarine sa ilalim ng dagat ay otomatikong nagsara. Nakahinga ng maluwag si Monju. Akala niya ay tapos na ang lahat, pero biglang tumunog ang alarm sa control room. Lumabas sa screen ang countdown na 0 minuto. Nilock ni Suho ang pinto ng control room. Sinabing may bombang nakatakda sa loob. Kung lalabas siya sa sabog ito, agad gustong sumama ni Monju kay Suho hanggang kamatayan, pero hindi pumayag si Suho. Gusto niyang mabuhay ng mabuti si Monju at ipagpatuloy ang tamang landas. Nang makitang paubos na ang oras, nagmamadaling bumaba si Monju para hanapin ang Special Forces at magtanong kung may bomb expert, pero matapos marinig ang paliwanag ni Monju, pinilit nila siyang umalis. Nagpaalam na rin si Suho sa huling pagkakataon. Kay Monju sinabing magpatuloy lang at huwag nang lumingon. Maging isang taong nagniningning sa entablado ng mundo, dala ang pait ng loob. Sumama si Monju sa rescue team. Sa isang maliit na bangka sa likuran ay sumabog ang cargo ship na ilibing si Suho sa dagat ng apoy. Ang mukha ni Monju ay puno ng matinding sakit. Sa huli,
Hindi na niya nakasama ang pinakamamahal niya habang buhay dahil sa pagsisikap ni Manju at sakripisyo ni Suho dumating na ang kapayapaan ang Amerika at Idisa ay nagsagawa ng peace talks at lumagda sa ceasefire agreement hindi nagtagal hinarap ni Manju ang interogasyon ng partido. Tinanong siya ng mga miyembro tungkol sa relasyon nila ni Suho, hindi ito itinala ni Manju naniniwala siyang ang pagmamahal sa isang tao ay hinding-hindi isang nakakahiya na iskandalo matapos ang pangyayari tinanggal si Manju sa partido pero hindi siya kailanman nagsisi. Dahil sa krisis na ito mas kinilala ng Pangulo ang kakayahan ni Manju at ipinadala siya sa Amerika bilang special envoy sa Amerika. Nakabuo si Manju ng matatag na alyansa kay Anderson pagbalik niya sa bansa kahit tinanggal na siya sa partido. Ang rating ng suporta ng publiko para kay Manju ay nananatiling nangunguna at napakataas. Umaasa ang Pangulo na tatakbo muli si Manju para sa bansa at para sa kapalaran ng Korean Peninsula. Bukod sa trabaho lugmok pa rin si Manju sa sakit ng pagkawala ni Suho. Paminsan-minsan ay napapanaginipan niyang nakarating si Suho sa disyerto na iyon. Ibinaon ang kanyang kwintas sa ilalim ng buhangin at matatag na naglalakad palayo dahil sa sakit at pagkawasak na ito lalong naging matatag si Manju ilang araw. Pagkatapos muli siyang tumayo sa entablado ng may kumpiyansa at kalmado at idineklara ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Timog Korea. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para makapanood ng mas marami pang magagandang pelikula hanggang sa muli nating pagkikita.